Pag-polling. Tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Pia Arcangel. Narito na mga unang balita. Naaktuhan po ng GMA News ang aktwal na suntukan ng mga lalaki sa Old Balara sa Quezon City. Posible nagkasamaan daw ng loob ang mga lalaki, dala na rin ang umano'y kalasingan. Ang exclusive report mula kay Oscar Oida. Nagsimula ang lahat sa pormahan hanggang sa magkaduruan. Ilang saglit pa. At kahit nakalugmok na sa kalsada, tila ayaw pang paawat. Ito ang malasabong natagpo na naaktuhan namin sa may barangay Old Balara, Quezon City. Pasado alas 2 sa madaling araw. Anong pinag-awayan yan? Gagawin nila, wala, magtropa yan. Diba ang loob? Una nyo lang. Sama ng loob saan? Ha? Sama ng loob saan? Daalang lang. Magkaibigan yan. Oo. Balik sa droga. Buti na lang at naroroon ang mga kaibigan nila para umawat. Pero minuto lang ang lumipas, tila napiko na rin ang umaawat. Ang kanina'y umaawat, siya na ngayon ang sumusugod. At ang inaawat niya kanina ay siya nang umaawat sa kanya. Ayon sa mga pulis, karaniwan na raw ang ganitong eksena sa lugar. Mostly dyan kasi mga yung mga gang-gang, yung mga fraternity nila. May mga grupo-grupo sila. Ngayon, pagka nadadaanan namin yan sila dyan, pag pinapatrolyahan, nagpupulasan yan sila. Kung minsan nga raw, pati mga motorista, dinadamay ng mga ito. Mostly nga dyan, yung dumadaan na truck, ilang beses na kami nagkaroon ng complainant yan, binabato dyan sa madilim na lugar. Kaya sana kung malagyan ng mga ilaw yung doon, yung street light. Kasi yun ang, yung nakakapagpalimita ng crime eh. Kung tutuusin ayon sa mga pulis, mabilis naman daw silang rumeresponde sa ganitong klase ng gulo. Yun nga lang, agad ding nakakasuot kung saan-saan ang kanilang mga hinahabol. At kadalasan pa raw, wala silang maasahang tulong mula sa komunidad. Walang nakakakilala pero ang for sure kilala nila yun eh. Siguro natatakot lang sa ireresbagan sila. Kaya pakiusap ng mga pulis sa mga magulang ng mga ito, disiplinahin daw ang mga anak bago pa masangkot sa higit na mas malaki pang gusot. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Dalawang motorsiklo nagbanggaan sa Bambang Bridge sa Pasig. Agad naman responde ang rescue team para iligtas ang mga sakay ng motor. Darito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Pasig Rescue ang rumesponde. Motorcycle accident ang naganap sa ibabaw ng tulay ng Bambang mag-aalas 11 ng gabi. Walang gagalaw. Ang mga biktima parehong tumilapon sa kalsada. Humandusay sila may ilang metro ang layo mula sa kanilang motorsiklo. Alpha base, Nila Velasco. Correct to 11 on that is Alpha base. Sir, nagdala po tayo dito na ambulance sa isang Bambang Bridge. Ang biktimang si Sunny Delfonso, walang suot na crash helmet. Opo, binangga ko. Pag-akit binangga talaga ako. Oo. Mabilis yung takbo niya? Hindi naman, mabagal. Mabagal o. May helmet pa kayo kanina, sir. Baka napaano ko kayo? Hindi naman, dyan lang ako eh. Dinadaing ang sugat sa noo matapos itong pumataw sa semento. Ito po. Wala. Ang kanyang nakabanggaang si Edelberto Salen, kanang hita at katawan ang dinaraing. Mas pinagtuunan ito ng pansin dahil kung tutuusin, ayon sa rescue team, mas seryoso ang lagay nito. Dahan-dahang inalis ang sapatos ng biktima, ginupit ang pantalon, ginamot ang mga sugat, nilagyan ng vacuum splint ang kanang hita upang hindi madisporma ang mga buto nito, saka isinugod sa pagamutan. Sunod na isinakay sa spine board si Delfonso. Isinugod sila sa Rizal Medical Center. Pareho pa natin pasyente ng possible fracture ng lower extremities. Yung isa po ay sa right at isa po ay sa left lower extremities.
Pero masasabi ba natin, sir, na ligtas na sila sa... So hindi po natin masasabi. So kaya po tayo nagpatawag na ambulance for another seek medical attention. Under investigation na ang pangyayaring ito. Ito ang unang balita sa Pasig City. Emil Sumangil, reporting. Nabiktima ng mga magnanakaw ang isang abogado at 4 na iba pa matapos ng championship game ng Ateneo at Lasal sa Araneta Coliseum kahapon. Isa sa mga suspect ang naaresto ng mga polis. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Sa presinto sa Cubao, sumunod na nagpuntahan ang ilang nanood sa Game 1 ng championship game ng Ateneo at Lasal kahapon. Isa na rito si Attorney Trixie Angeles, ang abogado ni Captain Nicanor Faildon. Kasabay niya nagtungo sa presinto ang 4 na iba pa. Ito'y matapos halos sabay-sabay silang madukutan matapos ang laban sa Araneta Coliseum. Mabilis daw ang kamay ng mga mandurukot, kaya hindi nila namalayan ng mga pangyayari. It was after the game and then may bumangga sa amin sa likod. And then pagtingin ko, nakita namin yung suspect pero hindi namin inakala na meron na siyang hawak eh. Pero by the time na check ko yung bag ko, bukas na, wala na yung cellphone ko. Si Xavier Arroyo nadukot ang iPad ng kanyang girlfriend na nakalagay sa loob ng kanyang backpack. Kasi kami rin nahinto tapos parang nahawi or something eh. Tapos yun, nakita namin na wala na talagang yung mga gamit namin. Marami pa raw ibang nabiktima pero hindi na nagtungo sa presinto para magreklamo. Nahuli naman na isa sa mga suspect na kinilalang si JR Santos matapos positibong ituro ng isang saksi. Nakita ko, pinapasan nila yung cellphone, nagpapasahan sila. And then sinabi ko sa tatay ng anak, baka nawalan kayo ng cellphone. Kinumpisa ng suspect sa mga otoridad na hindi siya nag-iisa sa pandurukot. Kasi marami po silang grupo sila eh. Sa kabila na nangyari, nakuha pa rin ngumiti ng mga nadukutan. Ang konsuelo nila. Buti na lang nanalo Ateneo, Otherwise, we'd be really bugged tonight. Kaya naman sa Game 2 sa Huwebes, may paalala ng otoridad sa mga manonood. Huwag mong kakalimutan yung gamit mo para wag ka mawalan. Presence of mind na lang. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Bernadette Reyes reporting. Exclusive, isang bahay sa Pasig pinasok na umano'y miyembro ng Gapos Gang. Isa pa exclusive, 2 suspect sa pang-hold up sa Taguig City, arestado. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.